Hi guys, I don't feel like capturing myself in front of the camera or like taking videos of myself in front of the camera today because I'm too tired, I'm too exhausted, and I'm too burned out. Super toxic ng work ko today. Ang daming patients na pauwi, and even yung pauwi ko ng patients before is ngayon nila gusto mo kanina nila lang gusto mo. So ayun, gagawin ko, diba? Exhausted ako. Another reason bakit exhausted ako is nung papasok ako ng work, nakatayo na ako na papuntang work. I mean, papunta sa work, nakatayo na ako sa modern gym. Standing ako, hindi ako nakaupo kasi ang daming pasahero. Then pag uwi ko, standing pa din. Sobrang nakakapagod. Ang ano nga, parang nakakatamad na naman pumasok bukas, ganun. So ayan. Then sobrang dami namin talagang pasyente. Super toxic. Meron pang pasyente na sinisisi ako dahil ganun kalaki yung bill nila. Like, what the fuck, bro? Ako ba yung reason kung bakit ganun kalaki yung bill nyo? Eh, yun naman talaga yung bill ng pasyente nila kasi toxic talaga yung pasyente nila. I mean, hindi talaga okay yung patient. So, talagang kinamot yung pasyente. Ate ko, umabot sila ng more than or almost 400,000 pesos sa bill nila, and nakatag pa nga siya na meron siyang insurance ka. So, it turns out na exhausted or ubos na pala yung insurance niya, limit niya sa insurance niya. Then parang sinisisi ako nung relative na wala na silang or exhausted na yung insurance nila. Like, hello, hawak ko pa ba yun? Ako ba yung nag-issue na exhausted na yung insurance nila? Syempre hindi, kasi di naman yun yung worker in the first place. Kasi sa billing ako inaayos ko lang naman yung bill ng pasyente nila. Hindi ako yung nagde-decide na, ito exhausted na yung bill, yung insurance mo. Nakakapagod. Dun pinipilit pa niya lahat na i-guarantee letter lahat yung bill niya na then gantong amount lang yung dideposit nila kasi wala daw silang pera. Di daw nila inakala or inassume na ganun kalaki yung bill. Like, hello, everyday kayo kumukuha ng estimated bill. Everyday din kami nanghihingi ng deposit kasi nga ang laki na ng bill ng pasyente. Informed din kayo na less than, noong una kasi tinawag na less than 100,000 yung limit ni patient. But ayun nga, nung nireport ko na yung bill ni patient sa insurance niya, wala na pala siya talagang coverage kasi nga wala na siyang
Parang exhausted na talaga. Wala na siyang limit. Ay, umabot na sa limit. I mean, inform yung relative, yung patient na ganun na kalaki yung bill nila, and inform din sila na kailangan na talaga nila mag-deposit para dun sa bill ng pasyente kasi wala kahit 5,000 pesos walang deposit. So ayun, lumaki talaga, lumabo yung bill nila, so wala tayong magagawa doon. Then ayun nga, pinipilit nila na magdalawang guarantee letter daw. Then kung ano daw, kung mag-deposit sila, pwede daw pong ma-refund yung deposit nila if na-cover ng guarantee letter. Hello? Wala nga kayong deposit. Anong sinasabi mo deposit? Kung mag-deposit kayo, wala nang refund yun, te. Unless mako-cover na PhilHealth. Pero kung guarantee letter, hindi pwede. Kasi they aware kayo kung gaano kalaki yung bill ni patient and kung magkano yung pinapadeposit namin. Ganon. Wala, matigas ulo eh. Na ayaw talaga mag-deposit. So wala kami magagawa. Eh, mahigpit pa naman yung ano namin regarding sa guarantee letter. Kasi nga, ang dami na i-issue ngayon na government officials dito sa province namin. So, yun. From every district na lang ata dito sa province namin may issue yung government officials. Like, ay, ewan. Then, ano pa ba? Meron naman yung isa nagmamadali siyang kasi sa mga doctors, especially sa mga OB, may mga package sila. So, kailangan mo nang malaman nung OB or yung secretary ng OB kung magkano yung final bill ni patient with PhilHealth deduction and discounts para mabigay nila or kung yung package nila na napag-usapan or napag-agrihan is 65,000. Then yung bill ng pasyente sa amin and yung mother and baby kasi nga nanganak OB kasi yun, te. Okay. Siyempre, alam ko naman langs yung OB. Babaliw na naman ako. Pero yun, kung napag-agrihan or like yung package ng doctors, 60,000, then yung bill ng patient sa amin, mother and baby na, is sabihin na natin 16,000, 18,000. So, 65,000 less 18,000. Yung total nun is yun yung mapupunta sa or yun yung professional fee ng doctors. Kasama na yung pedya doon, yung OB, main surgeon yun, assistant surgeon, and yung anest. 4 na doctor na yun. So, yun. Ganun yung package. Then, na yun. Kaso lang, isa sa mga kailangan talaga namin para mabigay namin yung final bill ng mother and baby dun sa secretary or sa doctor is yung chart ng pasyente. Hindi naman kasi namin magagalaw yung chart ng pasyente hanggat wala sa amin yung chart. Kasi nga, baka mamaya hindi pa naman pauwi yung pasyente, diba? Yung binabang unang chart is yung sa mother. Ang tagal na daw. Ang dami namin din kasi pasyente. After ng lunch break ko, nakabalik na ako mga 3:05 something. Kasi nag-break ako 2:05 something na.
So, balik ko 3:05. Then, pagkabalik ko, may tumawag na secretary nung doktor. Tinatanong ko, ah, may final bill na daw ba si patient ganito. Kaso lang, sinabi ko, ma'am, nakapila pa po yung chart ni patient. Gagawin pa lang po niyan kasi marami rin po kaming pasyente today. So, ayan. Kaso lang nagmamadali yung secretary tsaka yung relative. Gusto na daw malaman yung final bill. Nakapila pa nga yung chart. Di pa nagagawa kasi nga madaming pasyente. Especially yung mga binaba nilang chart today is mostly may book 2 or like matagal nang naka-admit. Ganun, dahil nga may book 2. Madaming laboratory, maraming ginawa, or may OR, monitoring, data nila, kineme, ganun. Tapos yun, nagmamadali sila. Ang gagawin ko pa lang, sabi ko ganun, hindi ko po masasabi yung final bill, ma'am, kasi po gagawin pa lang yan. Nakapila pa po kasi yung chart ni patient. And, ayun nga, kailangan kasi na mother and baby yung chart na nasa amin na para magawa nga namin yung bill na lang dalawa. Pero kung sick baby naman, okay lang, sa mother na. Kaso, nung tinawagan ko yung NICU, whatever you may call it or you're calling it, basta nursery. Ayun, nung tinawagan ko, sabihin ko nun, still waiting pa po kami sa rounds ni Doc. Pero hindi pa po namin sure kung pauwi na siya. Confirm lang po muna namin. 3 beses, ayan, confirm daw muna nila kung pauwi na ba talaga yung pasyente. Kaso lang, 3 beses na pumunta or tumawag yung secretary na naghingi ng update. Hindi ko naman mabigay yung final bill ng mother and baby. Kaya, ayun. Sabi ko, ma'am, kung mother na lang muna kasi wala pa talagang reply si Doc. Mother na lang muna pauwiin natin. Dahil mother pa lang nga po ang yung may for discharge na, and still waiting pa rin po sa reply ni Doc. Hindi, yun. Nabigay ko na yung final bill. Nagmamadali. Diyos ko. Yung iba siguro iniisip, kinukumpit nyo lang naman yung bill namin. Ang tagal-tagal nyo. Maraming underlying reasons kung bakit nagtatagal yung bill ng pasyente or paggawa namin ng bill. First is replies ng doctors, replies ng secretary, kasi alam nga naman eme lang kami ng professional fee nang hindi namin kinukonsult or di namin tinatanong sa doctors or sa secretary, diba? Di nag-abono kami, Diyos ko, or baka naman ma-overcompute kung kami ang mag-compute, diba? Third is, naghihintay talaga kami nung returns nung pasyente kasi baka mamaya na-print na namin lahat, okay na yung bill niya, na-print na, na-check na ng accounting, nasa cashier na, ready na yung yung final bill na isisettle na lang, biglang may i-return pa. Nagsayang ng paper, nagsayang ng effort, diba? Fourth, may mga patient kasi na may insurance. So, naghihintay kami ng coverage ng insurance nyo. Waiting kami sa coverage nyo from your insurance.
Kasi naman pabayad namin lahat sa'yo nang hindi kami naghihintay ng insurance nyo, okay lang naman yun. Which is okay lang. Para maging self-reimbursement kayo. Kaso, syempre magre-reklamo kayo. Diba? Fifth, minsan kasi hindi pasok sa requirements ng PhilHealth yung mga ginawa or medicines sa patient, yung regarding sa PhilHealth deduction ni patient. Ano ang gulo? Yung PhilHealth deduction ni patient, yung diagnosis niya. Yung iba kasi diagnosis merong requirements for PhilHealth, like yung community-acquired pneumonia, high risk. Required na 70s naka-admit si patient, may 2 x-ray na nagpapakita na may pneumonia si patient, mayroong nebulization, may oxygen, may antibiotic like Piptas, Omep, Ceftrai, ganon. So, may mga requirements yung ibang diagnosis talaga para sa PhilHealth deduction. And minsan, nangingi pa kami ng dagdag ng diagnosis para sa pasyente kasi sayang naman kung di magagamit yung PhilHealth, ano. So, yun lang. Ang haba na naman nito. Mas mahaba na to sa kahapon ate ko. Puro rant. Kasi nga, ang toxic ngayon ng ano ko. Pero, I'll end it on a good or positive note kasi parang ano ba, may batang ngumiti sa akin kanina, like super rare na may ngumiti sa akin and parang playful na bata na babae, ganun, na parang playful type. Sobrang rare na ganunin ako ng bata kasi yung ginawa ng bata is yung traffic yung dinadaanan ng minibus namin kapag pauwi. So yun, nadaanan namin yung ihawan nila sa harap ng bahay, siguro nila yun. So napatitig ako sa kanya, then nakita niya ako nakatitig, tapos nakatayo nga ako, diba? So niyuko niya akong ganun, tapos bigla siyang kumindat. Napatawa na lang ako, tapos siya natawa na lang sa ginawa niya siguro, or natawa na lang siya sa reaction ko din. So ayun, super rare lang ng ganun na hindi natakot yung bata sa akin. I mean, may playful na attitude yung bata towards sa akin kasi ang laki kong tao, ang pangat ko pa. Tapos syempre mostly mga bata matatakot sa akin. So ayun, super na happy naman ako dahil dun. Kinintat na ko nang sabihin na natin 5, 6, 7 years old. So happy na meron pa palang mga bata na hindi matatakot sa akin. Kasi based pa lang sa appearance ko, katakot-takot naman na talaga. Grabe naman talaga. Mataba na ako. Malaki akong tao. Mataba. So yun. Pero I'm confident din naman sa sarili ko. Hindi naman sa confident, pero parang comfortable ako sa katawan ko, hindi yung kinakaya ako. So yun, that's it for the day, guys. Umabot na to ng 19 minutes. Grabe naman, nagrant lang talaga ako. Bye bye.